Muling nagbabalik, Tito nyo ng White Mesa, alam nyo na. So excited ako dito sa gagawa natin ng reaction video, no? Actually gusto ko na agad simulan to, no? Dahil ito ang pagbabalik ng nag-iisang, yan, Andrew E. So sa mga di nakakilala kay Andrew E, siguro mga pinanganak ng let's say 2000s or 2010s, yan. Mga hindi masyadong familiar or sa hindi nakakaalam ng status ni Andrew E kung sino siya sa hip-hop, no? Isa to sa mga living legend, no? Kumbaga, the one and only Andrew E. Basta, do your research na lang. Basta kung sino si Andrew E. Sobrang gusto ko na simulan to. Bago natin simulan tong reaction video na to, naglabas din ako ng bagong kanta. Ito, check nyo. Arch nails, fake lash, babae. Big cake, tight waist, babae. Got lips, well cash, babae. She bakes, no waste, babae. Bakit talaga? Tanong niya sa'kin, nasan ka, pick-upin na kita. Gusto niya sa'kin kasi nasi pinamorma pa. Masarap ipang-drink ka daw sa tropa niya. Mga body na kulit, baka pwede na pasilip niyan. Baka di na nagpapilit, yeah. Tapos ka talaga kay audit ka. I don't wanna. So kung nagustuhan niyo yan, punta lang kayo sa music channel ko. Nasa description box at nasa comment section yung link. Kasama ko dun si Gaspari at si Gabriel Florendo. So check nyo na lang. Check nyo rin yung mga kanta ko sa Spotify. So title nito is Pasta. Yan, nag-iba. Walang iba kundi si Andrew E. Game na agad. Delicious. Yung instrumental na ano ko na agad very Android. And actually, I'm expecting something else, pero okay lang din na talagang ito classic Android rin talaga tayo. Grabe, nakakamiss yung ano, like, every now and then, nakikinig pa rin ako kay Andrew, pero I mean, knowing kasi na bagong kanta siya, no, kumbaga, bagong release, kaya ako like, sobrang enthusiastic na yung araw. Actually, ngayon ko lang din nalaman na may bago siyang release, kaya nung pag-uwi ko, sabi ko, nagagawa ko agad ng reaction video to. Nalaman ko parang, a few weeks back na ba or a few days ago. So pa. Tsaka yung sa umpisa pa lang, pati yung pagkaka-mix, very 90s, very early 2000s yung pagkaka-mix. Yeah. Ang malat no? Na reference yung Gcash, no? Kasi parang natatawa lang ako kasi syempre, alam mo naman natin, kumbaga si Andrew isa sa mga old heads, isa sa mga OG, isa sa mga living legend, no? So, makakatawa lang na him coming back, tapos nagre-reference na rin siya ng mga reference na sa generation na to, no? Parang dream come true. Like, kasi mga lalo na sa status nila, hindi mo na kumbaga, retired na sila eh. Like, hindi mo na i-expect na magkakaroon sila ng mga comeback track, alam mo yan. So, nakatawa lang din. Tsaka yung lyrics talaga, promise. I mean, wala, iba talaga ang Andrew effect.
Pero teka lang. Official track naman to, di ba? Kasi yan, nakarelease sa Salbaote eh. So, okay, sige, ano siya. Isa siyang official track. Iniisip ko kasi ba, ano. Stay 8, yeah. Secret natin to forever, never akong pipiyak. Ang kulit ng visuals. Yung ako napansin, gumagalaw pala yung ano. Like yung picture niya, tumutuloy laway. Basta, basta, gusto ko basta. Sige na please, bilisan mo pa. Basta, 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 gusto ko basta. Sige na please, ibigay mo na basta. Ibigay mo na ang kailangan ko. Yan ang kulang sa buhay. Tanga na, may ano pa eh, no? May post-chorus pa eh, no? Ang bibigay ng boyfriend ko. Put a little more, ibuhos mo. Basta, basta, gusto ko basta. Sige na please, bilisan mo pa. Basta, 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 gusto ko basta. Sige na please, ibigay mo na basta. Now here's a little story. When I went to Italy, I met a pretty girlie na taga Sicily. Easily, I don't know why she got attracted to me. Di ko naman sinabi na ako Kasi Andrew E. My name is Andrew Ford, middle name Valentino. At ang aking lolo came from Livorno. Ooh, you're Italiano, can you walk with me? I can walk with you if you can cook with me. Yeah. Napolitana, bucatini at lasagna. Tinikman niya to and then ito ay nilasahan niya. Legs ko hinit niya, eggs ko binit niya. Water gun titigan and then pitik ang binit niya. Ang di ko alam, ako'y kanya tinatakam. She goes, Yes, 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 baby, baby, come, come. ang magandang lakang binig, ginawa akong genie. At ang gusto Galing. Sobrang trademark ni Andrew. Ito yung, alam niyo yung may nagre-reply na vocal ng babae. Sobrang trademark niyan sa mga dati niyang kanta. No? Nakakaano lang, like, ewan ko, parang bumabalik sa, ano, sa pagkabata. Pag pinapakinggan ko to. niya ay araw-araw, puro kantong genie. Basta, basta, gusto ko basta. Sige na please, bilisan mo pa. Basta, 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 gusto ko basta. Sige na. Isa pang na ano ko eh, like, kung napansin nyo, ano, yung track is may 3 verses. Kung research nyo yung mga kanta ni Andrew, usually, ganon yung arrangement, yung construction ng kanta, no. Bakit nowadays wala ka nang makikitang or maririnig pala na kanta na merong 3 verses, no. Especially sa hip hop, usually ano lang yan eh, laging hook, verse, hook, verse, hook. Or verse, hook, verse, hook, hook. Parang ganun. Wala na yung 3 verse talaga. Or recently, ano ba yung narinig ko na kanta na may 3 verse? Hindi ko nga alam. Comment down nyo nga kung yung kanta ni Arthur Nedry at ni Looney, 3 verse yung ginawa ni Looney doon. Parang yun 3 verse din yun eh. So, eto, kumbaga, nung araw kasi talagang ang kanta parang ano siya eh. Parang siyang, alam niyo, yung pahabaan siya eh. Kasi lalo na nung uso yung panahon ng radyo, no? Baga, ayun ang ano, yun ang distribution dati, yun nagpo-promote ng mga kanta eh, radyo eh. So, dati talagang, kaya minsan pahabaan yung kanta kasi, kumbaga para pag na-play sa radyo, kumbaga sulit yung salang, kumbaga sulit yung promotion. So,
nakakamiss lang yung ganitong klase ng arrangement ng kanta ng OPM hip-hop song, no? Tatlong verse, nakakamiss yung ganun. Tsaka kasi usually, kaya talagang tatlong verse. Lalo na sa style ni Andrew kasi yung storytelling eh. Like, parang bitin sa dalawang verse yung concept ng kanta para, alam niyo yun, maitawid niya yung gusto niyang sabihin sa kanta. Kaya laging tatlong verse. Kumbaga yung storytelling wise kasi parang necessary siya. Necessary siya. Like, yung first verse to third verse, yung build up niya to climax, parang yung kanina, di ba, yung parang rolling punchline ng third verse is yung Cantuccini. Kumbaga yun yun eh, yun yung build up simula ng first verse to last verse eh. Kumbaga, yung storytelling na ginagawa ni Andrew. Please, ibigay mo na basta. Ibigay mo na ang kailangan ko. Yan ang kulang sa buhay ko. Ang di binigay ng boyfriend ko. Put a little more, ibuhos mo. Ibigay mo na ang kailangan ko. Yan ang kulang sa buhay ko. Ang di binigay ng boyfriend ko. Put a little more, ibuhos mo. Basta, basta, gusto ko basta. Sige na please, bilisan mo pa. Basta, 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 gusto ko basta. Sige na please, ibigay mo na basta. Oh, so the Italian music video. Okay. So magkakaroon siya ng music video. Yun ang nilook forward ko. Pero ako nararamdaman ko tong kanta na to in a few weeks or a few days. Parang feeling ko mag-viral to sa TikTok eh. Like yun yung kumbaga, kung may time na mag-comeback si Andrew, etong panahon na to. Tama tong panahon na to. Kasi yung mga kanta talaga ni Andrew, isipin nyo, from way back, nagtatrend, nag-viral pa sa TikTok, no? So, yung mga type of music talaga ni Andrew, pasok na pasok din sa generation yan. Kasi nga, siya, like, alam niyo yun, trendy. Trendy yung mga kanta ni Andrew E. So, if there's a time na mag-comeback, tama lang yung ginawa niyang time para mag-comeback. Galing. Galing. Tsaka sa mga new heads, no, sa mga bata ngayon na hindi na may hilig or into hip hop. Masasabi ko na si Andrew E is kung hindi man siya yung originator ng novelty rap, siya yung nag-popularize. Kasi it's either or eh. Kasi si Michael V dati nung araw, nagra-rap din eh. Nagra-rap din siya, more on novelty rap din hanggang sa, alam niyo yun, sa Bubblegum, di ba? Siguro naman kahit new gen kayo, niyo yung mga music niya, yung novelty music ni Michael V. Pero yun nga, hindi ako sure kung, basta it's either or, pero masasabi kong kung hindi si Andrew E ang nag-originate ng novelty rap sa Pilipinas, kung hindi man siya ang nag-originate, siya for sure ang nag-popularize ng novelty rap. Kasi ang daming, kahit ngayon sa generation ngayon, may mga artists na na-inspire or na-inspire sa tunog talaga ni Andrew E. No? Kasi bumabalik siya ngayon. Kung mapapakinggan niyo yung ibang mga yung nilabas ni ni Paulen Bolin tsaka ni G.A. Chilerong Ghetto, di ba? Yun. Ito yung inspiration nun, Andrew E. No? So, sobrang sobrang hands down, wala akong masasabi dito sa tao na to kay Andrew E. No? Ang dami niyang nagawa para sa culture ng Filipino/OPM hip-hop, no? Isa to sa mga, kumbaga i-treasure natin yung mga ganitong klase ng individual, lalo na sa iniikutan nating mundo sa mga hip-hop dyan, no? Treasure natin itong mga individual na to hanggat, alam niyo yun, tulad niyan, they're still into, alam niyo yun, making music. Kahit, kumbaga, malalaman man talagang sa hip-hop rin sila
pinalaki, no? Kasi up until now, kumbaga hindi na mawawala sa ano yun eh, sa tao yan eh, sa kanya, kay Andrew eh. Or, halimbawa, ewan ko, kung ikaw, kumbaga, hip-hop to its core ka, no? Kumbaga, lifestyle na to eh, lifestyle na siya, hindi siya yung basta genre lang or what. So, nakakatuwa lang na, looking forward ako sa music video, no? So, yung for sure, asahan yung gagawin ko rin ng reaction video kasi gusto ko makita kung sa Italy ba talaga sa Shinut yun or what. So, yun, maraming salamat. Ulitin ko lang, plug ko lang ulit yung bago kong kanta, Salbahe, by Tito, Gaspari and Gabriel Florendo. So, punta na lang kayo doon, subscribe, share. Napakalaking bagay na nun. So, kita-kits ulit tayo sa next video. Namatay yung ilaw ko. Siguro, lobat na. Kumbaga, tigil na naman natin to. Sige na, next time na lang. Peace.